dedication doon sa binyag. Ano po, na kinagisnan po ng inyong lingkod sa ibang pananampalataya. Doon po sa aming pinanggalingang pananampalataya, as early as possible, yung isang sanggol ay kailangang mabinyagan. No? At hindi lang yon, no? Pag siya ay sapat na yung gulang, meron pang kumpil. Dito po sa Seventh-day Adventist, ang pagbibinyag ay ginagawa lamang kapag ang isang tao ay naunawaan niya yung aral ng Biblia. Kaya po ito sinasabi sapagkat meron po tayong mga kasama na hindi pa po Adventist. At ito po ay kakaiba dun sa ordinaryong binyag na ating nakagawian sa ibang pananampalataya at yung child dedication. Pag sinabi pong child dedication, ito po ay pagtatalaga ng bata, sanggol. Pagtatalaga. Hindi po ito pagbibinyag ng sanggol. Ayan, ho. At ito pong seremonya ng child dedication, mga kapatid, ay sa iba, parang isang bahagi lang ng programa. Subalit, yung meaning, yung kahulugan ng child dedication ay higit na malalim, lalo na sa isang sambahayan na kumikilala sa Diyos na magmamay-ari ng lahat ng bagay. Sa kasaysayan ng banal na kasulatan, merong dalawang tala na kung saan merong isang ina na dinala niya yung kanyang anak doon sa templo at sinabi niya doon sa high priest, simula sa araw na ito, ang anak kong ito ay maglilingkod sa Diyos hanggang siya'y mamatay. Tama po. Asawa ni Elkanah na ang pangalan ay Hana. At ang sanggol ay ang kilalang propeta Samuel. At siya po'y nanatili sa templo, simula nang siya inihandog, simula nang siya ay yung winning, na iawat sa gatas ng kanyang ina, hanggang siya'y mamatay. At sa papungtagpo ay yung kung saan ang Panginoong Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang after 8 days na siya isinilang. Ano po? Sang-ayon sa kautusan ni Moses, ang sanggol na ito ay dapat mag-undergo ng cleansing. At siya'y sumunod. Ito'y pagkilala ng kanyang mga magulang doon sa claim. Sabi po sa tala, ay dapat siyang tuliin after 8 days. Ano pong simbolo ng pagtutuli? Sa society po ng mga Hudyo, ang pagtutuli ay isang claim ng bata na siya ay isang Hudyo. Siya ay isang Hudyo. Kaya alam niyo po ba na ang pagtutuli doon sa mga Protestants ay hindi ginagawa. No? Pero ang Hudyo, yung mga Jews, bahagi ng kanilang paglilinis ay yung pagtutuli. Yung circumcision physically. Pero may tinatawag na circumcision of the heart. Kaya yung bata na na-circumcise, may pananagutan sa kanya yung community. At the same time, yung batang ito ay may claim doon sa patrimony o yung ari-arian ng Jewish society. At ngayong umaga, mga kapatid, gusto kong bigyan diin sa magulang na nakakilala ng tunay na diwa ng child dedication. Ito po ay isang mahalagang bahagi sa buhay ng isang bata. At ngayong umaga ay nasa tawagin ang mga magulang po ni Angelo Sadkiel Ato. Si Angelo Sadkiel po ay sanggol na itatalaga ngayong umaga. Ang mga magulang po ay si Brother Andrew Junior Sir Ato. At ang ina naman po ay si April Rose Andaya Ato.
Dito po kayo sa harapan. Tandaan po natin mga kapatid, ito po yung pagtatalaga ng bata sa Panginoon. Ayan. Bakit po sa harapan? Sapagkat sila, tulad ng isang kasal ay pinahayag sa mga tao, kayo po bilang saksi na ang batang ito ay kanilang itinatalaga para sa ating Panginoon. Sa atin po na mananampalataya, tayo po ay humahawak sa paniniwala na wala tayong pag-aari sa sanlibutan ito. Yung ating bihis na damit, yung sasakyan nating dinadrive, yung ating makarunungan, ito'y pag-aari ng Diyos. Higit sa lahat, ang batang ito ay hindi pag-aari ni Brother Andrew at Sister April, kundi ito'y pag-aari ng Diyos. Kaya siya itinatalaga sa Panginoon sa umagang ito. At bahagi pa sa pagtatalaga, mga kapatid, tinan po natin yung ilang prinsipyo ng pagtatalaga. Ayan po, ano ho. Sabi po doon sa ating screen, this is a custom of presenting infants to the Lord in a simple dedication ceremony during a regular worship service in the church. Ano pong layunin? Bakit may pagtatalaga? Una, to acknowledge with gratitude the goodness of God who has brought the children into Christian home. Mga kapatid, ano ho? Maaring kayo ang tatay, kayo ang nanay, pero it was God who brought this child in a Christian home. At alam nyo, pag hindi iyo, iniingatan mo. Ayan, no? Ito po yung prinsipyo. Pag hindi iyo, pinag-iingatan mo. Iyan ay sa Panginoon siya nagdala. Ipagsusulit natin sa Panginoon. Brother Andrew, Sister April. Kasama po ito sa child dedication. Pangalawa, to help parents recognize the serious responsibility of teaching and training the children from earliest years for the service of God. Sa umagang ito, tumatayo si Brother Andrew, Sir April, kinikilala nila yung kanilang matapat na responsibilidad na ang batang ito ay sasanayin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po ito biro-biro. Ikaw ay sasanayin ng inyong mga magulang para maibalik sa Diyos. Pangatlo po, yan, no? To acknowledge the claim the children have upon the prayers and the services of church. Simula sa araw na ito, ano, may bahagi ka sa panalangin at serbisyo ng church. Kaya nga, sa second service ka, itinatalaga. Starting today, huwag mong kakalimutan yung date na to. Ayan, no? So, mga kapatid, ganito po kasolem ang child dedication. Bagamat siya'y bata, may karapatan siya sa pananalangin at serbisyo ng iglesia. At kayo bilang mga magulang, Brother Andrew, Sister April, hindi simpleng pagtayo. Hindi ito katulad ng binyag. Pagkatapos sa seremonya, kainan, tapos na. Kundi narito rin po ang pagtatalaga ninyo na ang batang ito ay lalaki sa Kristiyanong tahanan. At ang batang ito ay hindi nyo pag-aari. Ipinahirlam lang sa inyo ng ating Panginoon. Manalangin po tayo bilang pagtatalaga. Meron po ba ordained elders po dito? Kahit po sa ibang churches. Ordained elders. Kahit matagal na po inyong ordination. Kahit sa ibang lugar.
Si ano dito. Okay, si Brother Lito, dating elder po ito ng GMA Central. Hali po kayo dito. Kasama po kayo. Bakit po natin pinapatayo yung mga elders? Dalawang bagay po yan, ano po? Nais nating sariwain din nila yung kanilang pananagutan sa mga bata sa loob ng iglesia. Kasama rin po sila na magtatalaga na ang batang ito ay kanilang pananagutan. Meron pa po ba? Ayan po mga kapatid. Inanyahan ko po kayo na samahan po kami sa aming pananalangin. Kami po'y luluhod. Kayo po ay manatiling nakaupo kung dyan po kayo comfortable. At sa ating po pananalangin, mga kapatid, sariwain din natin na ang batang ito ay pananagutan din natin sa Panginoon. Samantalang siya ay dinala sa ating harapan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapangyarihan po kayo sa lahat. Ngayong umaga, Panginoon, kayo ang saksi sa pagnanais ni Brother Andrew, Sir April, na ang batang ito, si Angelo Sardiel, ay dalaga at kilalanin ng batang ito ay sa iyo. Narito rin po, Panginoon, ang kanilang pagtatalaga ng kanilang mga buhay, na ang batang ito ay mapalaki at sanayin sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. Kasiyahan niyo po ang kanilang mga puso. Kasiyahan po ang kanilang mga desire na sa kanilang sambahayan, Ama. Kayo ang manguna na ang batang ito sa kanyang paglaki hanggang sa kanyang pagtanda ay kumikilala sa Diyos. At narito po ang kapulungan, Ama, na saksi sa kanilang pagtatalaga. Turuan mo rin po kami, Ama, na kilalanin sa aming mga puso na kami rin ay may pananagutan sa paglaki ng batang ito sa pangangalaga tungo sa aming tapat na pananampalataya. At habang ipinapatong po namin ang aming mga kamay kay Angelo, nawa po ang iyong kapangyarihan ang dumaloy sa kanya, na kung paano ang Panginoong Jesus ay nalubog sa tubig nung siya ay bautismuhan. Nawa po ang langit ay mabuksan din at ang banal na Espiritu Santo ang lumukob sa batang ito. Mailayo sa karamdaman, O Diyos. Mailayo sa mga sakuna. At higit sa lahat, pagpalain hanggang sa kanyang paglaki na masulpungan siya na tapat na inyong lingkod hanggang sa kanyang pagtanda. Panginoon, amin din pong itinataas ang kongregasyon. Samahan niyo din po kami, Ama, na sa pagtatalagang ito, maitalaga rin po namin aming mga sarili na kami po ay haharap sa iyo sa iyong ikalawang pagparito. Salamat, O Diyos, sa iyong pagtugon sa aming dalangin, alang-alang ng lahat, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. 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 Ayan. Sumasagot. So, congratulations po. At lahat po kayo ay inanyayahan sa isang masarap na pananghalian namin.